Reminder ito sa niya naman talaga, malapit na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Sabi nga, malapit na dumating si Jesus Christ. Amen? Amen. So next, ano pa? Verse 12, nasabi ko sa inyo, mas kahabagan pa ang mga taga-Sodoma. Kaya sa bayan, sa araw ng paghukom. See? Alam niyo ba kung magpapatuloy tayo sa ating salita ng Diyos sa pag-aaral? Alam niyo ba ang Sodoma? Ito yung pinaulanan ng asopre ng Diyos. Bakit? Babae sa babae, sila ay gumagawa ng kasamaan. Lalaki sa lalaki, gumagawa sila ng kasamaan. Pero ang matindi sinabi nito, sinasabi ko sa inyo, mas kangabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa sa bayan inyo, iyon sa araw ng paghukom. See? Kasi dyan may bayan talaga na masigit, nakakaawa ang pagdating daw. Mas mabuti pa nga ang Sodoma. Baka ang Sodoma may nagbago. Pero sa mga taong hindi nagbabago, ako. Amen? Sinabi ko sa inyo, mas mababagan pa ang pagdating sa bayan sa araw ng paghukom. So makikita natin. Next. Sa ikalawang hari, 2 King chapter 1, verse 9-16. So, makita natin ito kung sino-sino itong mga sino ito yung mga taong na nandito. Sabi diyan, ipinatawag ni Haring Asiyas ang isang yang opisyal at ang 50 kawan nito upang takpin si Elias. Sino nakakilala kay Elias? Si Elias ay hindi pa natin alam. Lingkod ito ng Diyos. Sabi niya, natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa bulol at sinabi nito, lingkod ng Diyos, pinatatawag kayo. Meron kasing story dito. Sumagot si Elias, kung ako nga ay lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy. At sunugin ka, pati ng inyong 50 kawal. Umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ng mga kawal. Kasi, ito sa nandito sabi, talagang ang lingkod ng Diyos pwedeng magsalita. Kasi bakit? Nakikita dito ni Elias siguro ang pagkatao ng ito. Sabihin mo, sumagot si Elias, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, mula sana ng apoy at sunugin ka. Pati ang inyong 50 kawal. Di sabihin, 50 person. Bukod doon sa opisyal. Sabi niya, umulan nga ng apoy. Sabi niya, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang inyong 50 kawal. Umulan nga at ang apoy at nasunog opisyal at mga kawal nito. Okay? Nakita niyo yan? Kaya doon sa sinabi kanina, binasa natin doon sa chapter 10 ng Luke, verse 54, chapter 9, verse 54, nung sinasabi doon sa Santiago, na kung saan, sa kanihuan. Kasi si Juan, kasama niya sa sinuko. Sabi, meron silang kapangyarihan. At talagang sinabi niya, kung pwede ba namin paulanan ng pangmasulong ng mga tao ko? Ano sabi ni Jesus Christ? Huwag. Sapagkat hindi nalalaman ang Espiritu na nasa sa ito. Ang bunga kasi ng Espiritu na mula sa Diyos is kapayapaan. Hello? Pagmamahal at pag-ibig. Ito yung sinasabi ni Jesus Christ. Kaya lang nung araw sa Old Testament, sabi dito, na kung saan ang lingkod ng Diyos kapag sinabi niya mangyayari sa mga tao. Kasi alam kasi ni Elias na kung ano yung nagpatawag sa kanya, hindi ito mga lingkod ng Diyos. Okay, sabihin natin. Nagsuho muli si Haring Asiyas ng ibang official na may kasamang ring, 50 kawal. Pinasabi niyo kay Elias, lingkod ng Diyos, magmadali kayo, pinatatawag kayo ng hari. O next. Ngunit sinabi ni Elias, kung ako ay lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati yung 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan ulit ng apoy at sinunog ang opisyal ng mga kawal nito. See? Kaya ang mga lingkod ng Diyos, kaya ako minsan, kahit yung may-ari ng bahay ito, alam naman na nagtuturo ako rito, hindi ako nire-respeto. Hindi ako matawag na dito. Hindi ko pa pala iwa ko. Nakita ko yung kapangasan ng sinabi sa akin yung nangyari tayo. Nakita ko yung kapangasan. Hindi mo na ako respeto ng tao.
tao sa likod. Hindi ko na ilan yun, hindi na ako nagkuya. Nanahimik na lang ako. Hindi, wala akong sinabi na ano. Masama namin sa kanya. Kasi bakit? Nasabi ko sa kanya, binanasa natin, huwag sabi niya sa Jesus Christ. Nakukuha ba natin kanina sa verse 54 ba yun? 55? Sabi niya, sa verse chapter 9, verse 55, huwag, sabi niya, sapagkat hindi yung nalalaman ang Espiritu na sa inyo. Ang buha kasi ng Espiritu natin ay pag-ibig at kapayapaan at pagpapatawad. Amen? Ito yung nice na Diyos sa atin. Yes. Kaya, ngayon dito, pag patungkol ka Elias, kaya lang naman natin yung binigyan nito ng kunting misahe kasi nangyayari po talaga sa mga lingkod. Kapag sinabi ng lingkod, nangyayari talaga. Ngunit sinabi yun, kung bakit naman hindi lahat nangyayari, pag sinabi ng Diyos nga, ang ina is huwag, kapagkat hindi nyo nalalaman kung ano ang Espiritu nito sa inyo. Kasi ang Espiritu nito sa atin, pag-ibig, pagmamahal, at pagpapatawad sa kapwa natin. Amen? So next, yan, si Haring Asayas ay nagpatawag ko rin ng isang pag-isa at pinutusan kasama ng limang kawal. Ito, pagdating sa burol, lumuhod o piso sa paanan ni Elias. Tama, maganda ito niya. Nagsumamo, lingkod ng Diyos, maupo ay sa akin sa aking 50 taong kayo po ay lingkod. Kami po ay lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Next. Alam ko po, tinupok ng apoy mula sa langit ang dalawang opisyal na naon sa akin at ang kanyang mga kawal. Kaya nga po, sinasamo ko sa inyo na hayaan niyo kami mabuhay. So, mas maganda sa tao ang matutong humingi ng pagpapatawad o matutong magpakibaba. Ito yung nakita natin sa ikatlo. Hindi siya pinatulutang pinatay. Sabi, sinabi lang ang ama kay Elias, sumama ka sa kanya at huwag kang matakot. Sumama ka siya at huwag pasari. Tingnan natin kung ano ang mga taong ito. Next, sabi niya, pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, ganito ang sinasabi ng ama, sapagkat ang suko ka ng mga tao upang sumangguni kay Beelzebub, na Diyos ng Ekron, na parang kang wala ng Diyos sa Israel, hindi ka nagagaling, kundi mamamatay ka. Alam mo ba kung sino ito si Beelzebub? Wala natin kung sino. Isang demonyo. Kita niyo yung mugis. Iba't iba nga. Itinatot pa nga siya ng tao. Yeah, believe kasi ito yung kinuha namin. Marami kaming mayroon kasi rito na nakalagay na parang nakakadiri tingnan yung buhay ng tao. Mayroon kasi yung nakakita kami na may babae doon tapos mayroon ka-album na hindi corrupt kaya nice na kaya ito na lang ang ginamit namin. Si Beelzebub isa itong kapwa ng demonyo. Yun, nakita niya. Walang ibang Diyos sa lupa kundi si Jesus Christ lamang. Sa mundong ito, kundi ang ating amang makapangyarihan sa langit. Ang siyang Diyos na ating pinatili ko. Nakita mo ito? Tipindi lang mag-drawing, no? Para baga nakita na nila ang demonyo. No? Sipin mo, katang-isip ang galing ng gumawa nila. Bakit kasi, kamo, totoo ito, ipinahayag mo sa sarili niya. Bakit nakukuha nila ito? Kasi tao dito, salin-salin sa kaisipan, sa talino. Kaya muli na bubungay ito, kasi nung panahon na naglilingkod tulad niya na namatay na, ay maaring isinalin sa kanya itong ganitong sitwasyon. Okay? Kaya hindi lahat ng tao. Kaya nga sabi na nga natin, bago tayo makipag-usap, piliin natin. Mararamdaman natin ang Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Amen. Okay? Next. Okay, sabi yan, sa living to return. Yan. Yung bumalik na. Paano natin malaman pagbalik na ng 72? Luke 10, chapter 10, 17-20. Basahin natin. Masaya bumalik ang 72. Inulat nila, Panginoon, kahit ko ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng pangalan. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Yun, ang pagbalik ng 72, ito ang nangyari na nakikita nila. Masaya bumalik ang 72, inulat nila, pati kahit ko ang demonyo ay napapasunod namin. Kaya tayo nga
In the name of Jesus, masamang espiritu, lumayas ka sa lugar na ito. Sa katawan ng taong ito, pinapalayas kita in the name of Jesus. So, ito ang magiging ano. Kaya, i-declare nyo na isa tayo sa mga 72 na sinugo dito. Amen? Kaya yung katanungan ko gano'n, no? Ako yung kasalukuyan sa simula, sa paglilingkod sa Diyos, bilang mamuno. Sabi ko, isa ba ako rito sa mga tinawag mo bilang sinugo mo? Amen. Bakit? Natupad naman ha. Diba? So yun. Okay, next. Ano pa? Sinabi sa kanya ni Jesus, nakita kong parang pindlat ang nahulog sa Satanas mula sa langit. See? Sinabi sa kanya ni Jesus, nakita kong parang pindlat na nahulog sa Satanas mula sa langit. See? Ganun ka nga pangyarihan. Talagang sadyang talaga ay nakikita niya na talagang si Satanas ay bumapa mula sa langit. Kaya ngayon yung bakit ngayon siya tawag doon sa banal na sulatan na naparito ang kaway para mangwasak, manggulo at pumatay. Masamantalang si Satanas na nandito sa lupa. Ano yun? Nandun na yung pagnanakaw, yung trabaho kasi magnakaw, pumatay, iapit, magsinungaling, etc. masama gawa. No? Yung mga nananamantala sa mga babae, yung mga sinasaniban ng demonyo, pumatay ng tao, yun yan. Amen? Kaya magpapalad tayo sapagkat nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kaya may karapatan pag sinabi natin, lumayas ka, anumang espiritu sa katawan mo na kumukontrol upang ang kanyang paglilingkod ay mapigil, pinapalayas isa. In the name of Jesus. See? Kaya mga may sakit, anumang karamdaman, sabi yung kanina sa ating pinag-aralan, ay kanilang pinagaling. Amen? Di pa kayo nagtataka kung bakit sa usapin wala dito sa usapin ng pinansyal. Kasi kaligtasan lang hinahanap dito ng Jesus Christ. Amen? Kasi nandiyan lang yung pinansyal, nandiyan lang yung kayamanan. No? Yung tamang panahon niya. Next! Yan, verse 19. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas, yan, at mga lakdan, at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. See? At walang makakapanakit sa inyo. Amen? See? Wala. Lapakan natin ang Diyos. Sadyang walang makakapanakit sa inyo. Sabi niya, binigyan kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga lakdan. At daigin ang lahat ng kapangyarihan. So, binasbasa na sila ng ating Panginoon Kristo at walang makakapanakit sa inyo. Amen? Nakukuha ba natin? Amen. Okay, ano pa? Next. Verse 20, ngunit magala kayo. Hindi dahil sa pagpapasunod ninyo ang masamang espiritu. Napapasunod ninyo ang masamang espiritu. Kundi dahil nakatalaga sa langit ang inyong pangalan. Hallelujah! Gagalak ba kayo? Ay, praise God. So, ito ang ating pinag-aralan sa umagang ito. Alam ko ito yung the last chapter, last verse na ating pinag-aralan. Sabi diyan, magala kayo, sabi niya. Hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu. Kumbaga, kahit na napapalayas natin ang espiritu, hindi yun talagang lubos sa kagalakan. Ano ang dahilan kung ano yung kagalakan? Kundi, dahil nakatala sa langit ang inyong pangalan. Kasi kapag ang tao wala ang pangalan sa langit, sila po ay mabubulit sa impyerno. Yun ang nakasabi. Di ko alam kung saan ko nabasa yun. Kung natatandaan ko, doon yun sa Revelation o Pahayag, chapter 3, na ang sinuman tao na wala ang kanyang pangalan ay mapapasa sa impyerno. Tingnan natin. Alam ko nandito yun. Tingnan natin. Ayan. Sinabi dito. Tingnan natin ang pagpapatunay. Revelation. Tingnan natin. Yan. Chapter 20. Yan. Sabi rito, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon. Itinapon na pala sa lawa ng apoy. The other words,
Hindi, kumbaga, hindi lang itatapon. Itinapon na pala. See? Ang sinuman wala ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon na. Itinapon sa lawa ng apoy. See? Nakita ninyo? Ang pagpatutuloy tinuwan pagdating ng araw sa pag-uukom. Kaya mapalad tayo. Amen? Dahil tayo ay mga lingkod at tayo ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Natin ang Diyos. Nakukuha ba natin? Amen. Nag-i-enjoy ba tayo? Pagkamat hindi ako tumatas ng bus, hindi ko inaano, pero ang importante ito yung pangunawa. Mas maganda yung kahinangunan. Amen? Yes, God. O sige, tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po o Diyos sa oras nito. Salamat sa iyong biyaya na po sa iyo, Diyos. Patuloy mo o Diyos na salamat sa iyo dahil kami ay hindi nagagalak upang dahil sa pagpapalayas namin ng kaaway. Hindi nagagalak kayo. Kami dahil sa ang aming pangalan ay nakalaas sa namin. Kaya ito ang aming Diyos. Pasalamat sa umaga ito o Diyos. Salamat po sa oras nito. Thank you sa iyong biyaya. Thank you sa iyong salita na napakinggan namin, na napakaganda. Patungkol dun sa inyong lingkod na 72 na yung nintusan ako sa God, nakita namin, narinig namin, nabasa namin ang mga nakakagilagilala sa nakapangyarihan ng mula sa iyo na pinagkalog mo sa bawat ito. Salamat po sa undangan ito. Salamat sa bawat isa na narito. Patuloy Diyos, ang masagalang ba ng Espiritu, ang sa manatili sa amin. Salamat po. Patuloy Ama sa lugar ng Arayat, Pampanga. God, salamat po sa patuloy na wala kami sawa. Na hindi mo kami pinagbigyan ng kasawaan upang ang salita niya patuloy na aming naihayag sa araw-araw o sa maging sa araw ng linggo o Diyos. Kaya salamat po Ama sa umaga ito. Patuloy, ikaw po ang siyang manguna at patuloy na maghali sa buhay namin. Thank you for wisdom, knowledge, and education. Salamat po. Ang natangkapulan, ikaw ay wala tiyan, kailakilaan namin. Pinabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoon Kristo at ang natangkapan sa ibang sabi na Amen.